Hanggang sa namatay ang babae at naging kaluluwa. Saka lang niya tunay na nakita kung sino ang totoong nagmamahal sa kanya. Kitang-kita niya ang kababata na naglagay ng mga bomba sa katawan para maghiganti para sa kanya at piniling mamatay kasama ang taksil na lalaki. Pilit niya itong pinigilan, ngunit natuklasan niyang dumaan siya sa katawan ng kababata. Wala siyang magawa kundi panoorin ang lahat na maging abo. Kung mabibigyan ng isa pang pagkakataon, hindi ko pipiliin si Gusian. Marahil ay hindi na matiis ng langit ang kanyang sinapit. Sa susunod na segundo, bigla siyang bumalik sa araw ng pagpili ng asawa. Eksaktong kapareho ng eksena noong nakaraang buhay. Ang ama ay balak ipakasal ang anak na babae sa isang taksil. Ngunit biglang hinarang ng babae, "Papa, ang tungkol sa kasal ay kailangan kong pag-isipan ng mabuti. Pagkalipas ng 7 araw, ibubunyag ko ang aking napiling tao." Tinitingnan ng babae ang galit na lalaking taksil, at umalis ng walang lingon-lingon. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin niyang hindi na maulit ang pagkakamali. Sa nakaraang buhay, sa araw ng pagkamatay ng ama ng babae, naniniwala ang lalaki na pinatay ng asawa niya ang babaeng mahal niya, kaya't sinaksak niya ito sa puso. Sinabi pa niya na ang minamahal niya ay ang kanyang unang pag-ibig. Habang nag-aagaw buhay, pilit niyang ipinaliwanag na ang lalaking nangako noon na pakakasalan siya ay sinabi ang totoo dahil sa katayuan ng ama ng babae. Wala siyang pagpipilian. Doon lang naintindihan ng babae na hindi siya minahal ng kanyang asawa. Ganun lang. Pinanood niyang malamig na umalis ang asawa niyang patuloy na dumudugo. Ang kaluluwa ng babae ay nanatili sa tabi ng bangkay. Hindi nagtagal, dumating din ang kababata. Yakap niya ang bangkay ng babae at humagulgol. Ngunit nagtataka ang babae, dahil wala naman silang ugnayan. Hindi niya inasahan na ang kababata ay maghihiganti para sa kanya, at piniling mamatay kasama ang taksil. Ngayon niya lang naintindihan kung sino talaga ang nagmamahal sa kanya. Dahil nabigyan siya ng pangalawang pagkakataon, hindi na niya ulitin ang mga pagkakamali. Nang makita niyang hindi siya pinili ng babae, hinabol siya ng lalaki. "Pinahiya ako sa harap ng lahat. Gusto niya akong mapahiya. Huwag mong kalimutan ang aral ng nakaraan." Sa sandaling sinabi ang mga salitang ito, agad na napagtanto ng babae na ang lalaking manloloko ay nagkaroon din ng panibagong buhay. At saka, "Huwag mo nang gamitin ang kapangyarihan ng tatay mo para pilitin akong magpakasal. Sa buhay na ito, si Yao Yao lang ang babaeng pakakasalan ko. Sa buhay na ito, lalayo ako sa iyo ng tuluyan." Sinadya ng lalaki na lumapit. Iniisip niya na ang babae ay nagpapakitang gilas sa harap niya. Dumating ang assistant sa sandaling iyon. Sinabi niyang masama ulit ang pakiramdam ng babaeng mapanlinlang. Saka lang siya tumigil. Sumama siya sa assistant at umalis. Pagbalik ng babae sa kwarto, nakita niya ang balita sa dyaryo. Sa pagkakataong ito, mas maagang umuwi ng 1 taon ang kababata niya. Ngayon, siya naman ang magpoprotekta sa kanya. Mabilis na pumunta ang babae sa shooting range para magpraktis ng pagbaril. Kakatapos lang maghanda para umalis, nakasalubong niya ang lalaking manloloko at ang babaeng may masamang balak. "Mukhang hindi ka pa rin sumusuko. Alam mong pupunta ako dito ngayon, kaya pumunta ka rito para mag-abang." Sinadya ng babaeng may masamang balak na lumapit at sabihing marunong din siyang mag-shooting. "To, pwede tayong mag-practice ng sabay." Ang babae ay balak sanang umalis na lang. Hindi niya akalain na haharangin siya ng tusong babae. Wala siyang magawa kundi pumayag. "Sige, magpaligsahan tayo sa accuracy." Kitang-kita na bawat putok ng babae ay tumatama sa target. Ang tusong babae ay biglang kinabahan. Mabilis na sumunod ang tusong babae. 2 beses siyang nagpaputok ngunit hindi tumama. Ang galit na tusong babae ay nagkunwaring hindi sinasadya. Tinarget ang braso ng babae. Pagkatapos ay sinabi sa lalaki na natamaan ang kamay niya ng leon. Kaya hindi sinasadyang natamaan. Ang babae ay bumaling at nagkunwaring nag-aalala sa kanya. Ganito rin sa nakaraang buhay. Paulit-ulit na nagkukunwaring mahina. "Noon, ako'y masyadong tanga. Sobrang mahal si Gusian." Patuloy na nahuhulog sa bitag ng pagpapatunay. Kahit sa ganitong mababang antas na panlilinlang, madalas siyang naloloko. Naalala niya ang Star Crystal Girl noong nakaraang buhay. Napaka-arugante nito sa harap niya. Ngunit nang marinig ang yabag ng lalaki, bigla itong nagkunwaring nadapa. Sinabi pa na ang babae ang nag-akusa sa kanya ng pagnanakaw ng pearl necklace, at hindi kailanman pinakinggan ng asawa ang kanyang paliwanag. "Asawa, hindi ka maihahambing kay Yao Yao. Kaya gusto mong gumamit ng madayang paraan, tama ba? Kung may mangyari kay Yao Yao ngayon, hindi kita tatantanan. Ang yabang mo, Ginoong Gu. Sakto, gusto ko sanang tanungin si Binibining Lu. Bakit may bato sa loob ng kanyang baril?" Dahil malinaw na itinakda ng samahan na bawal maglagay ng totoong bala sa baril. Kapag nahuli, agad natatanggalin sa trabaho. Ngunit, inakala ng lalaki na sinadya ito ng kanyang asawa upang siraan ang babaeng may masamang balak. Pero sa ngayon, wala na siyang gana pang magpaliwanag. Kinabukasan, bumalik ang babae sa kwarto. Nakita niyang hinahalughog ng babaeng may masamang balak ang kanyang jade pendant. Agad siyang tumakbo at nagtanong, "Paano ka nakapasok?" "Hindi nakalock ang pinto kaya pumasok ako." "Bakit hindi mo maibigay ang napakagandang jade pendant na ito? Sayang naman kung itatago lang sa kahon."
Ang jade pendant na ito ay mula sa nakaraang buhay. Matapos kong magdasal ng taimtim sa 3,000 hakbang para sa isang walang kwentang lalaki. Pero sa pagkakataong ito, hindi ko na ibibigay ng basta-basta. Pumasok ka sa kwarto ko nang walang paalam, walang pahintulot. Luyaw, akala mo ba madali mo akong maluloko? Wala na ang lalaki. Lumabas na ang tunay na kulay ng babaeng mapagkunwari. Ipinapakita na siya ang laging nasa puso ng lalaki. Ngunit nang marinig ang yabag ng lalaki, di niyang binalak ulitin ang kanyang plano. Hindi niya inakala na handa na ang babae sa pagkakataong ito. Sa pagkakataong ito, siya ang bumagsak sa lupa. Ngunit nang makita ng babaero ang babaeng inisip pa rin niya na sinadya ito para siraan siya at ipahamak sa kanyang iniibig. Sa huli, hindi mahalaga kung sino ang nasaktan. Ang mahalaga ay kung sino talaga ang pinaniniwalaan niya. Naintindihan ng babae ang prinsipyong ito at ayaw na niyang makipag-ugnayan pa sa dalawa. Kaya agad niyang pinaalis sila sa kanyang kwarto. Hindi niya inasahan na ang tusong babae ay magpapanggap na parang inaalo siya habang ang babae ay umiiwas. Nagkunwaring nabangga sa mesa, binabasag ang pulseras ng babae. Napakasama mo talaga. Fu Wanqing, hindi ba't isa lang itong sirang pulseras? Bakit ka nagagalit kay Yao Yao? Pwede naman kitang palitan ng bago. Matagal nang nakalimutan ng lalaki na ang pulseras na ito ay alaala mula sa ina ng babae. Ang babaeng labis na nasaktan ay nais lumabas upang magpahangin. Hindi inaasahan, biglang dumating ang grupo ng mga siga. Mukhang hindi na niya kayang magpagtanggol. Sakto namang dumating ang lalaking taksil at babaeng tuso. Pero nang makita ng lalaki na inaapi ang babae, di siya tumulong. Sa halip, inisip niyang sinadya ito ng babae para gantihan siya. Hindi niya kailanman pakakasalan ang babae. Kahit ano pa ang mangyari, lalaban ako hanggang sa huli. Mas mabuti pa. Malapit na ang araw ng pagpili ng asawa. Agad nakita ng babae ang kanyang gusto. Nag-uusap ang mga tao sa paligid. Akala nila mahal na mahal ng babae ang lalaking hindi tapat. Siguradong siya ang pipiliin niyang maging asawa. Ang pipiliin ko ay ang taong nag-alay ng buhay para sa akin noong nakaraang buhay. Sa buhay na ito, siguradong iingatan ko siya ng mabuti. Shen Jiayi. Hindi ko inakala. Paano siya? Shen Jiayan. Papayag ka bang pakasalan ako? Papayag ako. Na mapangasawa kita ay ang pinakamalaking karangalan sa buhay ko. Shen Jiayan, hindi ba si Guxian? Hindi ko alam. Fu Wanqing, pinili niya si Shen Jiayan. Hindi ba mahal lang niya si Guxian? Siguradong sinadya niyang pumili ng iba para inisin si Guxian. Nakakatawa talaga. Hindi ba niya alam na hindi siya mamahalin ni Gu? Ano nang nakakatawa doon? Kung ako si Fu Wanqing, pipiliin ko rin si Shen Jiayan. Ang pamilya Shen, mas malakas kaysa sa pamilya Gu. At saka, sa tabi ni Shen Jiayan, wala namang katulad ni Luyao, na saan ang cute. Bukod pa rito, opisyal na akong sasali sa samahan. Kasama kayong lahat. Makikipagkumpetensya ng patas, para sa posisyon ng pangalawang pangulo ng samahan. Kalokohan, ikaw, isang dalaga lang. Hindi ka ba magpapakasal ng maayos? Nakikialam ka pa sa mga usapin ng samahan. Para saan? Ang posisyon ng pangalawang pangulo, akala mo ba basta-basta mo na lang maupuan? Zhao Qingfu. Nakalimutan mo na ba? Ang samahan natin, sa proyektong iyon kasama ang bansang A, na pakikipagtulungan. Lahat ng iyon ay si Wanqing. Ating samahan, palaging batay sa kakayahan ang usapan. Sino ang nagsabing ang mga babae ay hindi pwedeng makipagkumpetensya para sa posisyon sa samahan? Wanqing, ang ipinakita mo sa ating samahan ay kitang-kita ng lahat. Pero dati, dahil sa mga bagay tungkol sa pag-ibig, nasayang ang oras. Lao Zhao, huwag mo sanang kalimutan. Noon, ang proyekto ng infrastruktura sa bansang A, hindi mo natapos. Kaya si Wanqing ang humawak nito. Bilang fiancé ni Wanqing, sinusuportahan ko ang lahat ng desisyon niya. Ang negosyo ay parang digmaan. Sa digmaan, ang bala ay hindi tumitingin sa kasarian. Naniniwala ako kay Wanqing. May kakayahan siyang pamunuan ang samahan. Para mas umunlad pa, ako at ang pamilya Shen ay palaging nasa likod niya. Sige, gawin mo ng maayos. Magaling ang sinabi mo, magaling. Tama. Tara na.
Tara. Shenjiayan. Ikaw. Ikaw rin ba ay muling isinilang? Ako ay muling isinilang. 1 taon bago ka. Ibinalik sa samahan. Ang galing. Shenjiayan. Sa buhay na ito, gusto kong mabuhay ka ng maayos. Gusto kong mabuhay ka ng maayos. Noong nakaraang buhay. Pinanood kita habang hinahabol mo si Gusian. Pinanood kita habang nasaktan ka ng sobra. Pinanood kita. Namatay sa kanyang mga kamay. At wala akong magawa. Sa oras ng iyong pagkamatay. Sa pinakamangmang na paraan, tinulungan kitang maghiganti. Sa buhay na ito, maaga akong bumalik sa bansa para protektahan ka. Shenjiayan. Huwag, huwag. Sa buhay na ito, ako naman ang magpoprotekta sa'yo. Gusto kita. Hindi awa. Hindi habag. Mula pa noong bata pa, ay nakatago na sa puso ang pag-ibig. Nang makita kitang umiiyak, para kay Gusian, mas masakit pa sa akin kaysa kanino man. Ngayon, nakita kitang nasa entablado, nagniningning. Mas proud ako kaysa kanino man. Shenjiayan. Nagkasundo na tayo. Sa buhay na ito, sabay tayong lalakad. Ayan. Masama ba ang pakiramdam mo? Hindi. Pero huwag kang mag-alala, Fu Wanqing. Hindi magtatagal, siya mismo ang magmamakaawa na pakasalan ko siya. Kapag dumating ang oras na iyon, saka ko siya kakausapin tungkol sa mga kondisyon ko. Yaw yaw, sa puso ko, ikaw lang ang nag-iisa. Shiyan, nagkamali ako. Totoo talagang gusto kita. Sa hinaharap, talagang magiging mabuti ako kay Lucia. Hindi na ako magsiselo sa kanya. Pakiusap, pakasalan mo ako, pwede ba? Alam ko na ang mali ko. Sa susunod, aaway mo pa ba si Yao Cha? Hindi na. Sa susunod, makikisama na ako sa kanya. Nang maayos. Mabuti. Gusto ko. Maging mabait ka sa kanya tulad ko. Sisiguraduhin kong makikisama ako sa kanya ng maayos. Ano ang sinabi ko? Napakabilis niyang nagmamadali para humingi ng tulong sa akin. Hindi po, sabihin mo sa kanya, wala akong oras ngayon. Nakatutok ako. Kasama si Yao Yao ng pamilya namin. Sabihin mo sa kanya na huwag akong istorbohin. Ayan. Paano kaya? Ikaw na lang ang tumingin. Tumingin ng ano? Ang maliit niyang pakulo. Akala mo hindi ko alam. Pumili siya ng publiko kay Shenjiayan. Walang iba kundi para makakuha ng atensyon ko. Nakakatawa. Sa puso ko. Hindi siya umaabot kahit sa kuko mo. Wala nang mas higit pa. Ayan. Ang bait mo talaga sa akin. Ginoo Gu. Binibining Fu. Ipinapadala niya ito sa iyo. Sinabi niyang malalaman mo kapag nakita mo ito. Ano na namang pakulo ito? Akala niya kapag binigyan niya ako ng regalo, pakakasalan ko na siya. Yan. Sa pagitan nating dalawa, simula pa lang, isa na itong pagkakamali. Ang pirasong jade na ito, ituring mo na lang na simbolo ng relasyon natin sa buhay na ito. Patunay ng ganap na pagputol ng ugnayan. Simula ngayon, protektahan mo si Lucia mo. Ako, tatahakin ko ang sariling landas. Walang kinalaman sa isa't isa.
Shiyan, ibinibigay ko ito sa'yo. Ito'y espesyal kong hiniling sa Hanyan Temple. Para sa'yo. Isang hakbang, isang yuko. Hindi ako nagtatamad-tamaran, ha? Pabongga. Shiyan, alam mo ba? Sobrang gusto talaga kita. Maglagay ng hangganan. Ano bang karapatan niya? Ayan. 8-1 Ano ang sinabi niya? Naglaro ng ganito, pakipot na laro. Akala niya papalubag loob ako sa kanya. Walang paraan. Pero si Ginoong Gyu, Miss Few, pinili si Shen Jaeyan bilang fiancé. Pinili niya lang ang isang tao, para lang inisin ako. Sabihin mo sa kanya, wag nang gumawa ng mga walang kwenta. Basta pumayag siya, wag nang pahirapan si Yao Yao. Kaya ko, pipilitin kong pakasalan siya. Ayan. Saan ka pupunta? Pupunta ka ba? Para hanapin si At Wanching. Pupuntahan ko siya. Karapat dapat ba siya? Sige, sasamahan kita sa shooting range para mag-practice. Huwag na lang, medyo inaantok ako. Uwi muna ako para matulog. Gushyan. Huwag mo akong sabihan, in love ka na kay Fu Wanking. Akin ka lang dapat. Fu Wanking. Magaling. Sa buhay na ito, alam mo na kung paano ako inisin. Lahat, mag-focus na tayo. Linisin nyo ng maayos. CJ. Anong ginagawa ninyo? Hindi ba alam nyo, Ginoong Gu, ang ating samahan ay malapit nang magdiwang ng isang masayang okasyon. Anong masayang okasyon? Ang anak ng ating samahan, si Miss Fu Wanking, kasama si Emily. Shen, magpapakasal na raw sila. Ano ang sinabi mo? Gu, umalis po kayo ng maaga dati, kaya hindi nyo nakita ang aming dalagang anak. Pinili si Emily. Shen, pagkatapos, ang saya ni Emily. Shen, niyakap ni Emily. Shen, ang aming dalagang anak, hindi siya bumitaw. Sinabi pa niya na mula ngayon ang buhay niya ay para sa aming dalagang anak. Ang aming dalagang anak, pinili si Emily. Shen, bilang asawa, ewan ko lang kung ilang tao ang naiinggit. Nga. Ang ating dalagang tagapagmana at si Ginoong Shen, talagang bagay na bagay, parang itinadhana. Tama naman, nasaan si Fu Wanking? Ang dalagang tagapagmana ay malamang nasa shooting range. Yan ang napapala mo sa hindi pagpapahalaga. Ang aming dalagang anak, pupunta na ngayon, ang aming dalagang anak at manugang. Nagpapakita ng pagmamahalan, mamatay ka na sana, walang kwentang lalaki. May kabuluhan ba ako? May kabuluhan ba ako? Bakit ikaw? Ano sa tingin mo, Fu Wanking? Tapos ka na ba sa pag-aarting ito? Pag-aarte? Gushyan, may maling akala ka ba? Maling akala. Pinili mo ang iba noong araw ng pagpili ng asawa. Sinadya mong basagin ang jade pendant at ipahatid ito sa akin. Hindi ba't para lang mapansin kita? Noong nakaraang buhay, hindi mo nakuha ang tunay kong damdamin. Sa buhay na ito, gumamit ka ng ibang paraan. Talagang tuso ka nga. Gushyan, sa buhay na ito, mula simula hanggang wakas, ang tanging gusto ko lang ay lumayo sa'yo. Sinabi ko na dati, hanggat hindi mo na pinapahirapan si Yao Yao, pumapayag akong pakasalan ka. Gushyan, sa nakaraang buhay, napunta ako sa ganoong kalagayan. Sarili kong kagagawan iyon, kasalanan ko mismo. Sa buhay na ito, gusto ko lang lumayo sa'yo. Tabi ka, Fu Wanking. Inaamin ko na sa buhay na ito, mas mahusay ka talaga kaysa sa nakaraang buhay. Sa makalawa ay kaarawan ni Zayao. Hanggat kukunin mo ang Yulay Hall ng samahan para ipagdiwang ang kaarawan ni Yao Yao, pumapayag akong magpakasal sa'yo. Nasiraan ka na ba ng ulo? Magpatingin ka na lang sa doktor. Fu Wanking, mas mabuti pa, na gawin mong maganda ang birthday party ni Chayao. Para maging kabayaran natin sa kanya.
Alam ko naman na iba ang sinasabi mo sa nararamdaman mo. King, hindi ka na ba mag-ensayo? Hindi na. May sira sa shooting range. May sira sa shooting range. Jayan. Sa buhay na ito, lumayo tayo sa kanya. King. Tama ka. Sa buhay na ito, lumayo tayo sa masasamang tao at bagay, ng kaunti. King, mas mabuti pang ayusin mo ang party ng kaarawan. Kung hindi, kahit sino pa ang hanapin mo para inisin ako, walang silbi. King, may oras ka ba sa Makalawa? Makalawa ay kaarawan ng tatay ko. 60 taong gulang na siya. Kami ng pamilya ko, gusto naming imbitahan ang tatay mo, at ilang mga tito mula sa samahan, para magtipon sa Yulay Hall. Sabi ng nanay ko, may regalo siyang ibibigay sa'yo. Ako, huwag kang mag-alala. Basta gusto ko. Siguradong gusto rin ng mga magulang ko, lalo na, ang galing-galing mo pa. Ano nang dahilan nila, para hindi ka magustuhan? King, ang makapag-asawa sa'yo sa buhay na ito, ay isang malaking biyaya para sa akin. Ang gara naman nito. Ayan. Nandito lang tayo para tumingin. Hindi ko inakala, si At King, talagang naghanda ng party para sa kaarawan ko. Ang engrande nito, ang ganda talaga. Kuya Gu, tong si King, talagang bagay na bagay sa'yo, ang numero 1 tagahanga. Buti na lang alam niya ang lugar niya. Sobrang mahal niya ako. Alam ko na, susunod siya sa gusto ko. Maghanda ng birthday party para sa'yo. Pero si Ayan, bakit dito? Walang nakasulat na maligayang kaarawan. Pwede kayang, si King na kapatid, hindi niya ako gusto. Kaya, sinadya niyang hindi ako batiin. Walang problema, darating din si King maya-maya. Sinabi ko sa kanya, na personal kang batiin ng maligayang kaarawan. Salamat sa'yo, Ayan. Gusto niyang magpakasal sa akin. Ang pagdiriwang ng kaarawan mo, ay nararapat lang. Yaw, ang mga alahas na ito, ay para sa'yo ba? Napakabait naman ni Gu sa'yo. Grabe, ang dami nito. Ayan, lahat ba ito ay para sa'kin? Nga, lahat ito, ipinahanda niya para sa'yo. Talagang mahal na mahal ka ni Gu Xiao. Napakaswerte mo naman. Xiao Tong, Fifi, kung gusto nyo, kumuha na kayo ng isa. Tutu, ang bait mo sa amin. Hindi na kami magpapakipot. Maganda ba ito? Kuya Gu, inggit na inggit ako sa'yo. Mayroon kang isang tulad ni King na sunod-sunuran, laging sumusunod sa'yo. At mayroon ka pang isang tulad ni Miss Lu, na parang bulaklak, na laging nasa tabi mo. Talagang ikaw ay, namumuhay sa kaligayahan. Pupuntahan ko muna sina Mama at Papa. King, babalikan kita mamaya. CJ. Ayan, tingnan mo. Maganda ba itong pulseras? Maganda. Ginoong Gu. Ang galante talaga ni Binibining Fiu. Sa mga alahas na ito, marami dito ay mga limitado lang. Ang bawat isa ay nagkakahalaga ng daan-daang libo. Para mapakasalan ko siya, talagang nagkasala ako kay Yao. Ang mga ito, ay mga bagay na dapat niyang gawin. Tama. Para kay Kuya Gu, handa ng handaan para sa kaarawan ni Env. Lu, iyon ay karangalan ni King. Ayan. Ano itong natatakpan ng pulang tela? Ano ito? Baka naman. Para sa akin ito. Sorpresa sa kaarawan ko. Alam kong mahal na mahal niya ako. Ayan. 8 Ayaw mo ba na maghanda ng birthday party para sa akin? Itong mga alahas, hindi rin ba ito para sa akin? Ako ang nagdesisyon sa mga regalong ito. Lahat ay para sa iyo. Pero ayan. Ito si Ching. Inihanda niya ang engagement party para sa iyo. Sa tingin niya, sigurado siyang pakakasalan mo siya. Kaya, hindi siya maghahanda ng party para sa kaarawan ko. Sino nagsabing pakakasalan ko siya? Akala niya kapag ginawa niya ito, susunod ako. Ngayon kung hindi niya,
Maayos ang party mo, sa kaarawan mo. Hindi ko siya maaaring pakasalan. Pero, ayan. Mamaya, ikaw at si Ate One King, magpapakasal na. Ang laki ng handaan. Ang tatay niya, presidente na naman ng samahan. Isang sipa, yumayanig ang lungsod ng ulap, hindi mo kayang tumanggi. Hindi ko kaya. Nakakatawa, may hindi ba ako kayang gawin? Mga tao, halika, basagin mo yan. Ang astig mo, Kuya Gu. Boss Gu, talagang babasagin, basagin mo para sa akin. Anong ginagawa nyo? Anong ginagawa nyo?